Narito na ang wakas ng mundo. Haduhayon said, so kapag lumabas na ang mga sintomas ng impeksyon, hindi ka na inaatake ng mga zombie, iyon ba ang sinasabi mo? Gaano katagal bago lumabas at mawala ulit ang mga sintomas na iyon? Sabi ni Jung Minjun, parang mga 1 hanggang 2 o 3 oras, hindi ko rin alam ang pamantayan kung kailan lumalabas ang mga sintomas. Pero sa panahong iyon, pinakamasama ang kondisyon ng katawan ko, parang malalagot na ako. Sabi ni Haduhayon, imposible yan, pero ang problema, sabihin nating lumabas ang sintomas at ikaw mismo ang tatawid sa 5 Han River Tunnel. Para malaman kung barado ang kabilang side, kailangan mong dumaan ng Guangnaru Station papuntang Cheonho Station at ang layo mula rito hanggang doon ay mga 4 na kilometro. Malayo yon. Kung lalakarin mo, 2 oras ang balikan. Paano kung mawala ang sintomas bago mo matapos? Hindi ka ba kakainin ng mga zombie? Sabi ni Jung Minjun, paano kung mag-electric scooter ako? Sa tingin ko kaya ko nang pumunta at bumalik sa loob ng 1 oras. Sabi ni Haduhayon, ay kailangan nating tingnan kung kaya pang sakyan ng scooter ang mga riles ng subway at ang sahig. At hindi malinaw kung kailan lumalabas o nawawala ang mga sintomas na yon, masyadong mapanganib. Patuloy na nawawala ng tao sa pagpapanatili at pagpapatakbo ng shelter na ito. Noong nakaraan, 2 tao ang namatay. Siyempre, dahil yon sa mga tumakas sa bilangguan. Baka bumalik ulit ang mga yon, kaya kailangan nating mag-focus sa seguridad ngayon. Sabi ni Jung Minjun, hindi ba pwedeng ako na lang ang pumunta? Impektado na rin naman ako at dito praktikal na illegal na residente ako. Sabi ni Hanyana na parang istriktang nobya, absolutely not. Kung muli mong ilalagay sa panganib ang iyong buhay ng walang pag-isip, sino ang magiging biyuda? Habang pinagpapawisan at tinitingnan ni Jung Minjun si Hanyana, sabi niya. Biyuda, sabi ni Hanyana, ha? Well, overload. Kung sobrang pagod mo ang katawan mo, mag-o-overload ka at mapanganib yon, sabi ni Kang Hakcheol. Tama-tama ang sinabi ng sargento. Hindi tiyak ang paglitaw at tagal ng mga sintomas. Masyadong mapanganib ang ideyang iyon. Sabi ni Haduhayon, mag-observe muna tayo sa huli, mas mabuting pumutok kasama ang tulong ng mga sundalo dito, sabi ni Jung Minjun, death. Ilang sandali pagkatapos, sa pasukan ng City Railroad. Tahimik na nakatayo ang isang bantay sa gate. Nang dumating sina Jung Minjun, Hanyana, Kang Hakcheol at Haduhayon. Tumingin si Hanyana sa gilid at nalito. Siya ay nagulat. At nakita niya si Choi Sujin kasama ang isa pang lalaki. Sabi ni Choi Sujin, ano? Hanyana? Si Choi Sujin yon, 36 na taong gulang, influencer matapos magretiro sa pag-arte. Ang stepmother ni Hanyana, sabi ni Choi Sujin, ay naku haha. Buhay ka pa? Haha, habang inaalala ni Hanyana ang nangyari ilang araw na ang nakalilipas. Nang siya ay natrap sa isang kwarto, tumatawag ng cellphone stepmother. Sumagot si Choi Sujin at sabi, ano ba? Nagpanik si Hanyana sa kagandahan at sabi, hello, sabi ni Choi Sujin, ano ba? Busy ako ngayon, sabi ni Hanyana, Sabi ni Hanyana, nakakulong ako ngayon sa emergency stairs ng isang gusali sa Main Street. Tulungan niyo ako. Kahit ang pagtawag sa 119 o pulis ay hindi nagko-connect. Sabi ni Choi Sujin, ano ba ang sinasabi mo? Ayusin mo na lang. Pinagpapawisan at sabi ni Hanyana, ano? Sabi ni Choi Sujin, gulo rin ang apartment namin ngayon. Busy akong mag-survive, kaya ibinababa ko na, sabi ni Hanyana, wait lang. May kotse ka naman. Malapit lang ako dito sa gay building kasama ang Mio Pilates, sunduin niyo ako dito. Habang ibinaba ni Choi Sujin ang tawag. At tahimik si Hanyana. Balik sa kasalukuyan. Nanganga si Hanyana habang tinitingnan si Choi Sujin na hindi makapaniwala. Tinitingnan ni Jung Minjun sina Hanyana at Choi Sujin na nalilito. Sabi ni Jung Minjun, kilala mo ba ang taong iyon? Yena, sabi ni Hanyana, Iyon ang taong sinasabi ko sa'yo. Ang wild na babaeng, iniwan ako ng dad ko at ng buong disaster na ito. Habang nagulat si Choi Sujin at sabi, hey. Iniwan ka ba niya dahil gusto ko? Gulo rin ang apartment namin noong araw na iyon at muntik na akong mamatay. Tumakbo ako dahil mapanganib ang buhay ko at ginagawa mo akong kontrabida, sabi ng boy toy ni Choi Sujin, honey, umalis na lang tayo. Sabi ni Choi Sujin na may tinig na parang bruha, sa totoo lang, hindi ka nga anak ko. Bakit ko isasakripisyo ang buhay ko para iligtas ka? Wala tayong dugong magkadugo, mga estranghero lang tayo.
At noong araw na iyon, kung hindi mo ako inaswang mula noon, hindi ko sana iyon ginawa. Karma mo iyon lahat, personality girl ka. Pinagpapawisan at sinubukang takpan ni Jung Minjun si Hanyena, sabi niya, ano ba ang wild na babaeng ito? Uumalis na lang tayo. Patuloy na sumisigaw si Choi Sujin, ano? Wild na babae? Hey, sino ka? Ano ka ba, Diyos ko? Hey, hindi ka ba hihinto dyan? Sabi ni Ha Do-heon, may ganyang troublemaker din pala sa loob ng shelter namin. Sabi ni Kang Hakcheol, sino ang taong iyon? Sabi ni Ha Do-heon, isang survivor couple na pumasok ilang linggo na ang nakalilipas. Hindi ko sila gusto. Sa parking area. Sabi ni Ha Do-heon palaging nag-o-opt out ang lalaking iyon sa support forces dahil may sakit daw siya, hindi sila nakikinig, madalas nilang sinisira ang mga patakaran at puro gulo lang ang dala nila. Sabi ng babae artista daw siya dati o kung anuman pero kahit artista siya o kahit pangulo, ano ang kahalagahan niyan sa sitwasyong ito? Kung patuloy nilang dudumihan ang tubig ng shelter, wala na tayong magagawa kundi palayasin sila. Kahit hindi ko alam na may ganyang relasyon siya kay Yena, habang tahimik si Hanyena. Pinagpapawisan si Jung Minjun habang tinitingnan si Hanyena. Biglang tumigil si Ha Do-heon at biglang nag-ingay ang kanyang radyo. Sabi ng radyo, nakadiskubre ng isang US soldier sa South Gate 2. Ididisarmahan at papapasukin. Sabi ni Ha Do-heon, US soldier. Sabi ng opisyal, kung mayroong mga survivors na may kakayahang mag-interpret ng English, pakipadala ng madali dito. Over, sabi ni Ha Do-heon, isang naiwanang US Forces Korea soldier. Sino sa mga survivors ang makakapag-interpret ng English? Sabi ni Hanyena, ako. Habang tinitingnan ni Ha Do-heon si Hanyena na nalilito. Sabi ni Hanyena, kaya ko ang English, sa internal medicine reception tahimik na nakaupo ang na soldier. At sabi niya, I was out on patrol after setting up a base at a nearby school. That is when I found this place, si David Briggs iyon, Sargento David Briggs, 27 taong gulang, Camp Humphreys 2nd Division, Pyeongtaek, Sargento. Sabi ni David Briggs, may 5 lalaki na natitira sa aking unit. Ang iba pang 4 ay nakaposisyon sa base. Ang lahat ng iba hindi nakaligtas. Habang nag-translate si Hanyena sa Korean, sabi niya, nagpatrol siya matapos magtayo ng pansamantalang base sa isang malapit na paaralan at pagkatapos ay napunta dito. Sabi niya may 5 tao na natitira at ang lahat ng iba ay na-wipe out. Sabi ni David Briggs, a few weeks ago, we managed to contact headquarters and Okinawa Air Base. They said they would send a rescue bird but then the connection suddenly went dead again. Sabi ni Kang Hakcheol, iba ang itsura ni Hanyena. Sabi ni Jung Minjun, tuloy nang may pinag-aralan sa English kindergarten. Kumikislap ang rich kid level niya. Sabi ni David Briggs, hindi ako lubos na sigurado, pero parang may sinadya na nang hihimasok sa komunikasyon namin. Sabi ni Hanyena. Sabi ng Okinawa Air Force Base na magpapadala sila ng rescue helicopters, pero parang may interference sa komunikasyon. Sabi ni Ha Do-heon, then baka posible bang makatakas ang lahat ng survivors dito sa Korea sa tulong ng military? May mga 500 tao sa kabuuan, habang itintranslate ni Hanyena ito sa English kay David Briggs. Sabi ni David Briggs, with that many people it would be difficult for us to. The real problem is we have also lost contact with headquarters. We will keep trying to reach them anyway. Just do not get your hopes up too much, sabi ni Hanyena, masyadong maraming tao dito, kaya impossible. At putol ang koneksyon sa headquarters. Patuloy silang susubok na makipag-ugnayan, sabi ni Ha Do-heon sa kanyang sarili, wait kung maipadala natin si Minjun, sa pamamagitan ng sundalong ito, isang taong immune, sa VIA, side posible bang mag-develop ng cure o vaccine? Habang pinagpapawisan at tinitingnan si Jung Minjun. Ilang sandali pagkatapos sa vending machine. At papalubog na ang araw sa labas. 9:30 way na. Sa loob ng klinik ni Moon Seorin. Binuksan ni Moon Seorin ang pinto at tiningnan ang hallway. At agad niyang isinara ang pinto. At umupo sa kanyang upuan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sabi, sana bilisan, ang tagal na ang nakalilipas, hindi pa rin dumarating ang drone, baka inakala kong baka habang pinagpapawisan. At sabi, nakadiskubre ako ng isang immune person. Kailangan kong i-report kay Xavier Jin ng mabilis habang walang signal ang kanyang cellphone. Biglang nakatanggap siya ng Wi-Fi signal na 2 bars. At sabi niya, may signal na. Sa wakas maaari ko nang i-report sa Xavier. 1 buwan na ba?
tumawag siya at may nagsabing, may problema ba? Sabi ni Moon Seorin, ito ang researcher 135 ng Gonje Station Shelter. Sa mga survivors na pumasok dito nakadiskubre ako ng isang immune person, sabi ng lalaki, ano? I-konekta kita sa Savior ngayon, habang pinagpapawisan at nagulat si Moon Seorin. Biglang sabi ni Jin, go ahead, sabi ni Moon Seorin, Savior. Maniwala ka o hindi. 100% silang impektado pero iba sila sa ibang impektado. Kung ang normal level ay 0 at ang infection level ay 100 pabalik-balik sila sa pagitan ng 0 at 100. Hindi ko lubos na maunawaan iba ito sa special infected. Ang sigurado ay sila ay isang perfectly normal na immune person. Hindi ko matukoy ang dahilan. Balak ko sanang magpadala ng blood sample sa pamamagitan ng drone pero para sa accurate at detalyadong testing, malamang kailangan nating ipadala ang immune person mismo para sa physical experiments. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Jin, isang immune person imposible yon, hindi maaaring may immune person. Iisipin ko lang ito bilang isang fatal bug, sabi ni Moon Seorin, then ano ang dapat kong gawin? Isang bug dapat ba itong alisin pagkatapos? Sabi ni Jin, hindi. Una ay magpadala ng blood sample. At, tulad ng sinabi mo, kailangan nating dalhin ang immune person na yon at mag-experiment. Ang pag-iral ng isang immune person ay nangangahulugang may depekto sa kasalukuyang kumakalat na virus. Kung mabuti nating i-research at i-supplement, maaari natin itong i-evolve sa isang mas malakas na form na completely impossible na magamot, habang nagulat at pinagpapawisan si Moon Seorin. Sabi ni Moon Seorin, pero paano ko ipadala ang immune person doon mag-isa ngayon? Biglang kumatok si Ha-do-hyeon sa kanyang pinto habang nagulat si Moon Seorin. Sabi ni Ha-do-hyeon, narito ka ba? Honey. At sabi niya sa kanyang sarili, bakit mo binarado ang pinto? Binuksan ni Moon Seorin ang pinto at sabi, honey. Sabi ni Ha-do-hyeon, bakit mo binarado ang pinto? Sabi ni Moon Seorin, ha? Nagpapalit ako ng damit pero bakit ka narito sa ganitong oras? Orihinal na oras ng roll call, sabi ni Ha-do-hyeon, may importante akong pag-uusapan, kaming dalawa lang Sabi ni Moon Seorin, pwede bang mamaya na lang, habang tinitingnan siya na takot at pinagpapawisan. Sabi ni Ha-do-hyeon, bakit? Talagang importante ito. Alam mo ang isang na soldier na pumasok kanina, di ba? Sabi ni Moon Seorin. Normal ang infection test. Sabi ni Ha-do-hyeon, at may magandang ideya ako, patuloy na sinusubukan ng sundalong iyon na makipag-ugnayan sa headquarters. Sabi ni Moon Seorin, sabi ni Ha-do-hyeon, kung ipadala natin si Minjon na immune o kahit ang blood sample ni Minjon, sa pamamagitan niya papuntang Amerika sa tingin ko maaaring mag-develop ang side ng cure o vaccine. Kung magtagumpay ang pag-develop matatapos na ang impyernong mundong ito, habang nagulat at pinagpapawisan si Moon Seorin sa kasuklam-suklam. Sabi ni Moon Seorin, ano ang sinabi mo? Hindi pwede wait, sinabi mo ba sa sundalong iyon na may immune person sa side natin? Sabi ni Ha-do-hyeon, ha? Hindi ko pa napag-uusapan. Nagulat at huminga ng maluwag si Moon Seorin, sabi ni Ha-do-hyeon, pero hindi ito problema na malulutas kung tayo lang ang nakakaalam di. Kahit paano kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Kahit vaccine o cure. Sabi ni Moon Seorin, honey, maaari ba nating pagkatiwalaan ang sundalong iyon? Siya ay isang taong hindi maayos na na-verify. Kung ibibigay natin ang blood sample sa kanya, sigurado bang ipapadala niya ito ng ligtas sa laboratory? Walang garantiya na gagawan ng maayos ng cure o vaccine. Sabi ni Ha-do-hyeon, yan ay sabi ni Moon Seorin, paano kung may mangyari matapos nating ibigay si Minjon, ang tanging immune person? Maliban kung may verified na laboratory o government agency na darating mismo, absolutely hindi ko maaaring ibigay ang blood samples. Pinagpapawisan at sabi ni Ha-do-hyeon, sige, biglang sabi ng radyo ni Ha-do-hyeon, unidentified flying object na detect sa airspace sa itaas ng central building. Gabi na, kaya mahirap ang accurate identification, pero inaakala na ito ay isang drone. Nagulat si Ha-do-hyeon, habang nagulat si Moon Seorin at tiningnan ang bintana. Sabi ng radyo, sinusubukan naming itong barilin pero hindi madali. Habang pinagpapawisan at nagulat si Moon Seorin. Sabi ni Ha-do-hyeon, ito si Sargento Ha-do-hyeon. Pupunta ako agad, sabi ni Moon Seorin, drone. Ano yon? Sabi ni Ha-do-hyeon, may taong nagpadala niyan mula sa labas. Hintayin mo hanggang matapos ang sitwasyon, honey, sabi ni Moon Seorin, mag-ingat ka, habang lumabas si Ha-do-hyeon.
Isinara ni Hadoheon ang pinto at tahimik na nakatayo si Moon Seorin. At sabi niya, biglang tumakbo siya patungo sa kanyang cellphone at sabi, damn it, kontakin ulit. Sana habang walang wifi signal. At sabi niya, it disconnected habang pinagpapawisan. Sabi ni Moon Seorin, damn it, habang tahimik ang hallway. Mataas na ang araw sa labas. Sabi ni I-3 habang nagsisipilyo. Isang drone? Sabi ni Hadoheon, hindi namin naabutan. Baka drone na ipinadala ng EC na military. Sabi nila may 4 na kasamahan sa malapit. Sabi nila hindi nila drone yon. Malamang na ibang outsiders kahit ang mga tumakas sa bilangguan o iba pa, hindi natin sigurado. Kung patuloy na dumadami ang unexpected na intruders sa huli, kakailanganin natin ng mas maraming armas. Kung paano man malulutas ang food supplies pero ammunition ang pinakamalaking problema. Illegal ang mga baril sa Korea, kaya limitado ang resources ng ammunition. Sana may mag-drop ulit ng supplies tulad noong nakaraan. Sabi ni Kang Hakcheol, hindi rin ba related sa military ang mga supply drops na yon? Sabi ni Hadoheon, sabi ni Sargento David na hindi rin daw mukhang ipinadala ng military ang mga supplies na yon, sabi ni Kang Hakcheol. Then sino ang nagpapadala nito? Sabi ni I-3, hindi ko alam. Anyway, may taong may intensyong tulungan ang mga survivors, ilang sandali pagkatapos. Ang 4 na miyembro ng unit ni David na naghihintay sa isang malapit na paaralan ay pumasok din sa shelter. Sabi ng isang black soldier, ang galing ng shelter na ito. Malamang siya ang ilang libong tao dito. Sabi ng isang white soldier, ito ang Korean power, habang nagpasya silang subukang makipag-ugnayan sa Vienna headquarters mula rito. Sabi ni David Briggs, salamat sa inyo, sa wakas may safe na lugar kaming matutuluyan. Lubos naming pinapahalagahan ito, sabi ni Hadoheon sa kanyang sarili. Ang katotohanang may mga Amerikano sa loob ng shelter ay nangangahulugan ng mataas na posibilidad na makatanggap ng suporta mula sa Amerika. Kaya hopeful ang pakiramdam ng sitwasyon. Sa ibang eksena. Sa loob ng shelter. Sabi ng isang batang lalaki kay Hanyena, ano ang pangalan mo? Habang tinitingnan ni Hanyena ang batang lalaki at patuloy nitong sabi, taga Jungbokdong ako, Anong neighborhood ka? Parang nakita na kita dati, sabi ni Hanyena sa kanyang sarili. Kahit dito, may mga langaw na bumubugaw, sabi ng batang lalaki, ilang taon ka na pala, Sabi ni Hanyena, sorry, pero busy akong nag-ikot ngayon at nag-interpret, at sabi niya sa kanyang sarili, kahit natapos na ang mundo, hindi natatapos ang popularity ng babaeng ito. Sabi ng batang lalaki, hindi ba nagpapahinga ka lang? Na pala, sino ang lalaking pumasok kasama mo? Kaibigan. Hindi naman boyfriend, di ba? Pinagpapawisan at tumingin ikot si Hanyena habang sabi sa kanyang sarili, Jungmin-jun na saan naglalakwat sa ang batang ito. Bigla siyang nagulat at nalito habang sabi, habang nakita niya si Hanyena kasama ang ibang babae sa distansya. Sabi ni Jungmin-jun, o talaga? Salamat, noona. Nagulat at nalito si Hanyena habang sabi sa kanyang sarili, Jungmin-jun? Biglang tumalon si Hanyena sa pagitan ni Seo Hakyung at Jungmin-jun habang sabi, Ano ang pinag-uusapan nyo? Naguluhan si Jungmin-jun, Sabi ni Jungmin-jun, pinag-uusapan lang ang mga pasilidad ng shelter. Pinagpapawisan at sabi ni Hanyena, Uni, hinahanap kita sa lahat ng lugar. Uni, kailangan ko ng tint at blusher, pwede bang makahingi? Pumunta ako sa store pero wala sila, sob, sabi ni Seo Hakyung, Yena, pero. Sabi ni Hanyena, Ani? Bakit ang ganda ng balat mo? Nagbe-breakout ako kung hindi hiyang ang tubig sa akin, pero Uni, hiyang siguro sa iyo ang tubig dito. Sabi ni Hanyena, ano ang ginagamit mo sa paghuhugas ng mukha? Sabi ni Seo Hakyung, Yena. Sabi ni Hanyena, Tama. Hinahanap ka ni Hajun kanina, dapat ka nang pumunta. Umiyak si Oh Bayong-jun sa distansya, at sabi, tuloy-tuloy Hanyena at Jungmin-jun siguradong nagde-date sila. Tuloy-tuloy ang isang loser tulad ko ay dapat na lang umiyak, sabi ni Bae Sunho, sob. Hindi. Hindi sila nagde-date. Habang nagulat at nalito si Oh Bayong-jun. Sabi ni Bae Sunho, ako si Bae Sunho. Solo career ng 18 taon. Sigurado ako, sa intuition na itinray ng countless na imaginary idol dating experiences. Sabi ni Oh Bayong-jun, tuloy-tuloy relationship expert.
Relationship expert, sabi ni Bae Sunho, gusto ni Hanyena si Jung Minjon, nagulat at sabi si Oh Bayongjon, what? Bakit, sabi ni Bae Sunho, dahilan hindi alam. Ang trigger na nagpabigay kay Hanyena ng gusto kay Jung Minjon ay misteryo kahit sa akin. Noon, si Hanyena, isang rich kid mula sa mayamang pamilya na lumaki sa ilalim ng isang doktor na ama mula sa Gangnam, ay siguradong nasanay na makakuha ng lahat ng gusto niya. Sa ibang salita, maaari nating espekulahin na siya ay isang babaeng may tremendous na possessiveness. Habang lumilipas ang panahon, maaari nating lohikal na i-deduce na ang mas na-anxious na tao ay si Hanyena kaysa sa clueless na Jung Minjon, sabi ni Oh Bayongjon. Paano mangyayari yon? Paano posible yon? Si Jung Minjon ay isang loser tulad namin. Mas superior pa ako kay Jung Minjon sa mukha, sa katawan, sa lahat ng aspeto. So ano exactly ang gusto niya kay Jung Minjon? Sabi ni Bae Sunho. Gabe narinig ni Hanyena ang lahat at nainis siya at sabi, "Hey, dalawang losers." Habang nagulat sina Oh Bayongjon at Bae Sunho na parang nakakita ng multo, hiik. Pinagpapawisan at sabi ni Bae Sunho, "Sorry. Hindi kami secretly ng espiya," sabi ni Hanyena. "May sinabi ba kayo tungkol kay Jung Minjon? Malapit kayo sa kanya noon, di ba? Kaya alam niyo si Jung Minjon, ano ang madalas ninyong pinag-uusapan kapag magkakasama kayong tatlo? Tulad ng sino ang gusto niyo o ideal types. Hindi ba kayo nag-uusap tungkol sa mga babae?" sabi ni Bae Sunho, ha? Girl talk. Hanyena, wala kang clue tungkol sa mga interes ng mga losers tulad namin. Mainly games ang pinag-uusapan namin, anime, mga at pagiging idol fans. Ganyan lang, sabi ni Hanyena. Idols? Ah. Habang nagulat at naalala. Sabi ni Hanyena, "Hey, Jung Minjon, haha. Bakit ang seryoso ng tingin mo? Ideal type mo ba siya?" "Haha," sabi ni Jung Minjon, "isang taong kilala ko noong bata pa ako. Si Yoo Ji-an." Habang nag-freeze si Hanyena sa gulat at hindi makapaniwala. "Sa kasalukuyan?" Sabi ni Hanyena, "Yilay, any chance kilala ba nina Lumina Ji-an at Jung Minjon ang isa't isa?" Naguluhan si Bae Sunho, ha? Sinabi ba niya sa iyo ang parehong kakaibang kwento tungkol sa kung paano kilala ng idol na si Lumina Ji-an ang isang taong kilala niya o kung anuman? Igaranti ko sa iyo na 100% may parents, acquaintance, friends, someone who somehow knows idol Ji-an type ng bagay yon. Kung totoong kilala ni Jung Minjon si Ji-an, puputulin ko ang aking long stick, nag-aalala at sabi ni Hanyena, "Tama." "Haha. Akala ko nga." "Hahaha, yade." Ang kapal ng mukha ni Jung Minjon, hindi naman kapanipaniwala. "Hahaha," sabi ni Oh Bayongjon, "pero ikaw baka Jung Minjon gusto?" Sabi ni Hanyena. "Ano?" sabi ni Oh Bayongjon, mayroon isang rumor, baka ikaw." Sabi ni Hanyena, "Pinapaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon. Maaari ka bang magsalita ng maayos?" Sabi ni Oh Bayongjon, "Gusto ba kayon, Jungmin?" "Junlik," sabi ni Hanyena, "mapalo ka na lang, batang ito," sa ibang eksena. Sa loob ng isang apartment. Tapos na ang mga bot ng soju at cheap beer. Sabi ni Kwon Tae-sik, mga tanga. Kailangan kong maghiganti kahit papaano, wala bang magandang paraan? Dapat bang mag-infiltrate ako tulad ng guerrilla operation? O akitin ang mga zombie na atakihin ang shelter at lubusang wasakin ang kanilang mga loob? Habang nanatiling tahimik si Song Jae-hyo. Sabi ni Song Jae-hyo, "Tigilan na natin ang lugar na yon." Sabi ni Kwon Tae-sik, "Ano? Hey, Jae-hyo. 5 tao mula sa side natin ang namatay dahil sa mga tanga na yon." Sabi ni Song Jae-hyo, "Ngayon 3 na lang kaming natitira at malaki ang pagkakaiba ng bilang sa pagitan namin at nila." Sabi ni Kwon Tae-sik, "Pwede naman tayong mag-recruit ng mas maraming tao. Hindi ba pwedeng magdala ng mas maraming survivors sa malapit?" Sabi ni Song Jae-hyo, "Kalimutan mo na. Lumipat na lang tayo sa ibang lugar." Habang tinitingnan ni Kwon Tae-sik na galit. At bigla siyang umiti at sabi, "Iniisip mo ang babaeng yon, di ba? Hey, Jae-hyo, sabihin mo ng totoo, haha. Gusto mo siya, di ba? Sabi mong masyadong bata siya, puro salita lang, hindi ba talagang gusto mo siya? Haha. Dahil hindi ka ganyan dati, haha. Normally, sasabihin mong puksain silang lahat, haha. Ang nakaraang bagay tungkol sa kapatid mo ay puro dahilan lang. Gusto mo lang siya, di ba? Maganda siya, di ba? Haha. Pare, haha, sabihin mo lang ng totoo na gusto mong," habang kinuha ni Song Jae-hyo ang gunting. At sinakal niya si Kwon Tae-sik.
Sabi ni Kwon Tae-sik sa sakit, gok, at itinaas ni Song Jae-hoo ang bunting. At sabi niya nang hindi kumukurap ang mga mata, pwede ba kitang hiwain ng maliliit na piraso tulad ng ginawa ng mga taong iyon sa kapatid ko? Sabihin mo ulit, pinagpapawisan at sabi ni Kwon Tae-sik, Jack. Aha! Biro lang, biro lang. Hyung, patawarin mo ako. Noon, iniligtas mo ng Hyung ang buhay ko. Hindi ko na ulit babanggitin ang kapatid mo. Habang binitawan ni Song Jae-hoo si Kwon Tae-sik. Sabi ni Kwon Tae-sik, Jack. Biglang pumasok si Ma Sang-cheol at sabi, Jae-hoo. Tae-sik Hyung-nim. Lumabas kayo saglit, pinagpapawisan at sabi ni Kwon Tae-sik, ano yon? Pinagpapawisan at sabi ni Ma Sang-cheol, may nadiskubre akong incredible. Ilang sandali pagkatapos. Sa labas. Sabi ng mga zombie, gru-gru. Kaak, habang tinitingnan ni na Song Jae-hoo, Kwon Tae-sik at Ma Sang-cheol ang mga zombie sa ibaba. Pinagpapawisan at sabi ni Kwon Tae-sik, ano yon? Habang may isang malaking zombie na sabi, ki. Gruwo habang ang iba ay nagsisiksikan sa paligid ng malaking zombie na sabi, kaak. Gruwok. Guk. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.